Okay, here we go. So the first chapter or the first module would be about Treasury Department, no? So ano nga ba itong si Treasury Department, di ba? Ano nga ba yung kanyang purpose? Yan. Ano yung kanyang function? Ano yung relevance niya inside the organization? Lahat ba ng organization ay mayroong Treasury Department? So yung mga yan guys, yun yung gusto nating malaman. Okay? Yan. Okay. So let's start. Ayan. So, Treasury Department. May I ask anybody to please read first? Any, just raise your hands. Sir, di po kayo naka-share screen. Sorry. Thank you, Imperio. Kala ko naka-share screen na. Ayan. Okay, anyone? Just raise your hands. Okay, John. The Treasury Department is responsible for a company's liquidity. The treasurer must monitor current and projected cash flow and special funding needs. Use this information to correctly invest excess funds and be prepared for additional borrowings or capital raises. Okay, thank you. Now, look, medyo mabigat yung sinabi niya, no? Treasury Department is responsible for a company's liquidity. Now, first, ano yung liquidity? Yan. So when we say liquidity, it is the condition, okay? Or it is the status of the company na laging mayroong cash or that their assets can be easily converted into cash. The Treasury Department is the main department responsible for making the company sabi nga liquid or ready with cash. So kumbaga, paano nila pwedeng magawa, no? Paano nila pwedeng magawa na ang company ay maging most liquid? Kasi try to understand na hindi naman talaga lahat ng assets ng kumpanya, no, ay easily converted to cash. Pero the main responsibility of the Treasury Department is to maintain our liquidity. So, paano nila ginagawa yon? Sabi nga, the treasurer monitor current and projected cash flows. Now, ang cash flows dalawa yan in and out. 'Di ba? Cash receipt at saka cash disbursement. Now, pag sinabi nga palang cash receipt, ibig sabihin papasok, ang pera ay papasok. Cash disbursement naman palabas kasi ang disbursement is payment for all of those expenditures, etc. Okay? So, the Treasury Department, guys, is in charge in monitoring those in and outs. Kasi by monitoring those in and outs, di ba? Ang tawag to? Pag ito ay minomonitor nila, guys, they will know. No? They will know kung sapat ba yung pumasok at yung lumabas. Kasi guys, hindi po pwede na mas marami yung labas kaysa sa pumasok. Mahihirapan ng company kapag kaganon. Kasi baka ma-short tayo sa money. Parang ganito yan, guys. Consider yourself as a treasurer. Okay? Halimbawa, Carla Gonzalez. Yes, sir. Nung ang klase ay face-to-face pa, magkano ang iyong baon? 70 po. 70. Okay. Now, sa 70 pesos, per day naman yon. Opo, tsaka malapit lang po yung school sa amin. Okay. So, yung 70 pesos ba na yon ay kapos, sakto, or kulang? Sakto lang po. Mali pala ako ng kapos, sakto, or sobra.
Sakto lang. Sakto lang, sir. Opo. Okay. So, ibig sabihin, you are spending within the appropriate budget, which is 70 pesos. Opo. Now, may chance kaya na pwedeng you will spend more than 70 pesos? Yes, sir. Paano? Pag may gala after school. Oo. Tsaka sir, may chance naman talaga na na ikaw ay gumastos ng higit sa 70 pesos sa pamamagitan ng pag-utang. Di ba? Minsan nakakautang tayo, kulang yung pera. Pare, kulang yung pera ko. Pwede bang pautang ng 10? O, di ba? So, ibig sabihin, you are now spending more than 70 pesos. And that is not good. That is not good. Why? Ibig sabihin, poorly managed yung pera. So, si treasurer, guys, ang responsibilidad niya is i-monitor yung pumapasok at lumalabas. Bakit? Kasi nga, kailangan niya masiguro na tayo ay manatiling liquid. Okay? Ngayon, baka kala nyo, cash flows lang. Hindi. Even yung mga special funding needs ng company, minomonitor niya. For example, magkakaroon tayo ng isang big project. Dapat yung properly monitored. Okay? And then, by simply monitoring those current and projected cash flows and special funding needs, yung information na tungkol dito, guys, ay gagamitin naman nila para mag-decide. Okay? Para sila naman ay mag-decide para sa kanilang investment. Remember, hindi ka makakapag-invest kung ang pera mo ay sakto lang. Ang investment ay galing sa savings. So, kung may savings ka, ibig sabihin, may natipid ka, may sobra. And that is the only time na ikaw ay mag-i-invest. Okay? Parang rin yan, guys Kung ang pera mo ay sakto, makakapagbigay ka pa ba sa iba? O, di ba, syempre hindi na. Kasi sakto lang yung pera mo. Pero kung may excess ka, pwede. Kasi excess Ang excess na pera mo ay considered savings. Di ba? At ang savings sa economics ay katumbas ng investment. Kasi yun lang kasi yung amount na pwede mong i-invest. And sabi nga, prepare for additional borrowings or capital raises. Sir, may borrowings dito. Kanina sabi mo hindi maganda yun. Guys, hindi maganda kung you will spend more than. Tapos, yung cash flow mo, di ba? Yung receipt mo o yung pagpasok ay definite na 70 lang din yung papasok. Kasi sa business naman, guys, hindi naman sila nakapix na kung magkano ang papasok. Minsan maganda ang pasok, minsan hindi. So, ibig sabihin, by assessing yung current, yung current at saka yung mga projected cash flows, alam nila kung makakabayad ba sila o hindi. Am I clear? Yes po, Prof. Yes po. Yes, sir. Okay. Yes po. The next one, the department must also safeguard existing assets, which calls for the prudent investment of funds. Ito na yung sinasabi natin. May sobra tayong pera. Diba? Stable naman yung ating financial condition. Meron tayong excess money. So, anong dapat natin gawin? Kapag nanatili yung pera mo sa tawag dito? Sa vault ng kumpanya, sayang. Kasi hindi nag-earn yun pagka nandun. Diba? Hindi siya nag-earn. So, talo. Kumbaga, natulog yung pera mo. So, si Treasury Department, guys, pag-aaralan niya yung sitwasyon. So, what are we going to do with our existing assets? Saan natin ito i-invest? Sir, invest natin kay A, kay B, kay C. Easier said than done. Madaling sabihin na mag-invest tayo kay A, mag-invest tayo kay B. Pero guys, si Treasury Department, hindi siya basta-basta mag-i-invest hanggat hindi niya ito napag-aralan. Kasi that is their way of guarding their assets.
Teka, tingnan muna natin. Ano ba ang financial performance niyan? Ano ang trend ng kanyang stocks? 'Di ba? Lumalaro ba? Maganda ba ang play? May mga sudden ups and downs ba? Kasi guys, pag may sudden ups and downs, nakakatakot 'yan. Bakit? Kumbaga sa tao 'yan, guys, inatake sa puso 'yan. So mahirap mag-invest sa ganun. So gusto natin, guys, yung normal lang yung fluctuation niya. 'Di ba? Now, prudent investments of funds while guarding against excessive losses on interest rates and foreign exchange position. Now, kanina may nabanggit tayo about borrowings, no? Kasama din kasi guys sa sinisafeguard niya na tayo ay hindi malulugi sa sobrang taas ng interest na pwede nating bayaran. So in those cases that we need to borrow money, nag-evaluate din sila to whom we are going to borrow money. Siyempre, hindi ka naman po pwedeng mangbutang na lang kung kani-kanino. Paano nga kung ang taas pala ng interest nito? Samantalang may iba na pwede rin mag-offer sa'yo with the same amount that you would like to borrow, pero mas mababa yung interest rate. So in short, guys, investment and borrowings is part of the responsibility of the Treasury Department. Okay? Okay, clear? Yes, sir. Yes po. Am I too fast? Hindi naman. Hindi naman po. Okay. Next. The treasurer also needs to monitor the internal, take note, sa loob to ha, internal processes and decisions that cause changes in working capital. Ngayon, ang tanong, Sir, lahat po ba ng internal process is considered? Lahat po ba ng internal process should be monitored by the treasurer? The answer is? Guys? Is it a yes or no? Yes po. Yes po. Yes po. Okay. Titignan natin ha. May binanggit kasi dito. Ito. Ano sabi? Causes change in working capital and profitability. So, meron sinabing grounds. May sinabi lang siyang grounds. So, ano-anong mga internal processes lang and decisions ang dapat na i-monitor ni treasurer? Those that cause changes in working capital and profitability. So, ibig sabihin, may kinalaman lang dapat sa dalawang to. So, yung iba like administration, personnel, mga ganon, ang tawag dito, production or manufacturing, hayaan na natin sa kanila yan. Basta tayo, ang pinaka-importante sa atin is to monitor those processes that involves changes in the working capital or those decisions na makaka-apekto sa availability ng ating working capital. Remember, ano yung unang binanggit natin na responsibility ni Treasury Department? Maintaining the company's Liquidity po. Liquidity po. Good. 'Di ba? Kaya ang ang concern lang niya ngayon ay yung mga makakaapekto sa ating liquidity. And as far as liquidity is concerned, si working capital and profitability is part of it. And tignan mo, may binanggit pa siya, ha? Meron pa siyang, i-monitor ko yan, pero i-maintain pa rin natin yung key relationship with investors and lenders. See? So, ang dami niyang responsibilidad. Kaya lang, guys, ang responsibilidad niya talaga puro may kinalaman kay kaperahan. Ngayon, bigyan natin to ng isang mas simpleng example na makaka-relate kayo, no? Nung tayo ay nasa elementary at high school, laging meron tayong classroom officer, tama? Yes po. Ayan. Yes, sir. Ayan. Siyempre, iba sa inyo, guys, laging officer. Yung iba nga, nag-muse pa. Meron ba dito nag-muse? O, wag na mahiya, okay lang. May nag-muse ba dito? Escort.
Wala. Treasurer. Yan. Meron ba dito nag-treasurer na? O, ano unang-una yung hinahanap kapag yung kaklase yun na i-elect nyo as treasurer? Ano yung unang-unang criteria na kinoconsider? Mapera, sir. Mapera. Mayaman po. Nakakatuwa. Dami pera, sir. Mapera, maraming pera. Tsaka sir, higit sa lahat, may pang-abono. Tama ba? Ay. Kasi nga, basta may kinalaman sa pera, kailangan siya yun. Ay, ito si mayaman to. Malaki baon nito, may pang-abono to. Treasurer ka. Di ba? Now, hindi ba natin napansin guys? Baka naman kasi magaling na talaga siya humawak ng pera. Yung kasing trabaho ni Treasury Department ay parang yung trabaho ni Treasurer. Talagang literal, ingat, yaman. Di ba mas maganda sa Tagalog? Ingat, yaman. Kasi talagang iniingatan niya at pangangalagaan niya ang yaman ng bayan. See? Ganon guys ang ginagawa ni Treasury Department. Okay? Ayan. Continue. Ayun. Role. So these are the roles of the Treasury Department. Una, cash forecasting. Sabi nga, the accounting staff generally handles the receipt and disbursement of cash. But the Treasury staff needs to compile this information from all subsidiaries into short-range and long-range cash forecast. Sir, kapag kasi ang isang company guys ay walang Treasury Department, ang talagang literal na may hawak ng ledger nito ng cash receipt and disbursement is si accounting talaga. Kaya lang, ang trabaho ni Treasury guys, no? Kapag may Treasury meron din silang kopya niyan. Kaya lang, iba yung ginagawa ni accounting sa ginagawa ni Treasury. Okay? Si accounting ang nagre-record. Siya nagre-record ng transaction. Transaction ng receipt and disbursement. Si Treasury naman, iipunin niya ito, i-compile niya ito, i-group according to short range and long range para makagawa naman siya ng forecast. Okay? Kasi sa kanya is forecasting. Kaya lang, syempre, when you forecast, ibig sabihin, hulaan mo yung mangyayari sa susunod, di ba? So, para magawa nila to, makapag-forecast sila ng short range at long range, kailangan may datos kasi. So, those data coming from the accounting, yun ang ginagamit ni Treasury to make some cash forecast. Am I clear? Yes po. Okay. Ngayon, sir, dito sa cash forecasting, kasama po ba dito, sir, yung susunod na magiging action nila kung sakaling according to their forecast, kakapusin sa pera? Sa tingin niyo ba? Kasama ba yun? Kasama. Sorry, sir. Pa-repeat po ng question. What if, according to the data, no, sa kanilang cash forecast, kakapusin ng pera. Maso-short ng konti ang company. So, kasama ba sa magiging desisyon nila kung kakailanganin mag-borrow ng money? Kasama ba yan? Yes po. I think yes po. Correct. Oo, siyempre. Remember, Yes, sir. dalawa lagi ang side ng coin, guys. Dalawa lagi. Hindi dahil minomonitor mo, ang mapo-forecast mo lagi positive. Minsan, makikita mo na, ay, teka, according to trend, hindi maganda to, pababa. So, alam mo na kagad yung susunod na mangyayari. So that, pag nakita mo yon, alam mo na kung ano dapat mo i-suggest. Sir, pagdating ng ganito we need to borrow money. Kasi yung pong trend analysis natin, sir, is pababa. So, this is not good. Kesa po madelay tayo, we need to borrow money na. See? So, yun ang nagagawa ng cash forecasting. Napaghahandaan ng company at the Treasury Department, no, kung ano ang dapat nilang gawin as far as maintaining the company's liquidity is concerned.
Next is the working capital management. Yan. Siyempre guys, importante rin to. Working capital to. Diba? Lahat ng ating gastusin, dito nang gagaling. Kasi pag sinabing working capital, ito yung pang-ikot. In layman's term, ito yung pinaka-investment natin na pinapaikot natin. Okay? Kaya nga sabi niya, a key component of cash forecasting and cash availability is working capital, which involves changes in the levels of current assets and current liabilities in response to a company's general level of sales and various internal policies. The treasurer should be aware of working capital level and trends. Take note lagi nababanggit kasi ang trend guys Trends and advice. Ano sabi? Advice. Hindi siya yung magde-decide, siya yung mag-a-advise kung ano ang gagawin. Minsan guys, yun yung minsan yun yung nami-miss natin. Akala natin yung department ang nagde-decide, hindi. Si department talaga guys ay nag-a-advise lang. Kasi meron talaga tayong mga personnel who makes the decision. Pero may mga personnel na ang trabaho is not to decide but to suggest. To suggest the best option. As far as financial is concerned, dito si treasury ang gumagawa nun. Kapag walang treasury department, si accounting ang gagawa nun. Okay? Maliwanag ba tayo? Yes po. So, Yes po, kailangan, thank you. Kailangan ng proper monitoring dito, guys, Kasi, baka mamaya magulat na lang tayo. Ubus na pala ang ating assets. Ubus na yung ating cash. So, ano na gagawin natin? Mahihirapan tayo mag-react agad-agad. Okay? Next one is cash management. Okay. Ito, literally, halos nabanggit na natin to, no? This will improve our liquidity. Okay? In a treasury department, guys, I don't know kung familiar kayo, meron tayo tinatawag na petty cash funds. This is a small amount of money na ginagamit talaga to purchase small amounts. Ito kasi guys ay isang magandang example on how cash management works. Okay? Kasi guys, yan? Lahat ng receipts and disbursement, may mga categories kasi yan. Even in disbursement, meron din. Like yung mga large purchase, medium, small, mga ganon. So, technically, those small purchases, guys, na hindi na kailangan ng masyadong mahabang rekutetos o hindi na kailangan ng mahabang proseso para magawa yung request, no? Ito ay ginagastusan na lamang using cash funds, petty cash funds. So, kasama yan sa cash management. Remember, kailangan natin maging liquid. So, if cash management fails in doing your functions, kakapusin tayo ng pera. Parang kayo yan, guys. Kung minsan, dumarating talaga na wala ka ng pera. Yung mga nagtatrabaho na, tapos sumusweldo ka ng kinseras katapusan, pag sumweldo ka, feeling mo dahil mong pera. Totoo yun, guys. Feeling mo lang talaga. Kaya nga sabi ko, feeling lang. Feeling mo madami kang pera. But the thing is, hindi. Tawag dito? Nauubos po. Oo. Ang masama nun, guys, may bayarin ka na, may mga gusto ka pang bilhin. Gusto nyo ba makatipid, guys? Pero i-share sa inyo idea. Gusto nyo makatipid? Effective to, guys. Okay, gusto nyo marinig kung ano dapat yung gawin para makatipid? Makabawas tayo sa ating mga gastusin? Yes po, sir. Okay. I-uninstall nyo ang Shopee at Lazada. Sure yan. Yung Shine, i-uninstall nyo na rin. Sigurado yan. TikTok, uninstall nyo na rin. Bakit? Yan ang mga nagpapalaki ng gastos natin.
Si ano nga, si Shopee nga, mini-message na ako. Nami-miss niya na ako. Oh. Uy, Mercader, speaking of face-to-face, guys, mukhang magpe-face-to-face tayo. May nasagap akong balita, parang magpe-face-to-face yata tayo. Matagal pa naman, mga February yata. Kasi ano daw, marami raw available room pag morning. Uy, teka, nagkasagutan na. Nagkasagutan na yung magkaibigan. Si Mercader at saka si Casey Lynn, nagkasagutan na. Eto na. Ayan. So, ganyan guys ang cash management. Okay? Next. Investment management. Another role is investment management. Guys, investment is good. Investment is good. Bakit? Kasi sabi nga nila, in investment, let your money do the work for you. Huwag yung ikaw ang magtrabaho para sa pera. Hayaan mo naman daw yung pera ang magtrabaho para sa iyo. Okay? Kasi pag nag-invest ka nga naman, kahit anong ginagawa mo, naglalakwat ka, natutulog ka, gumagalaw yung pera mo. Your money is working for you. Now, the role of the Treasury Department here is to monitor our excess money and study what are those investments that is good for us. Okay? Kasi kung hindi niya pag-aaralan kung saan siya dapat mag-invest, baka madali tayo. Oo. Remember, ang investment guys is good, but there is a risk. When you invest your money, you put your money at risk. Yun ang totoo. If you want your money to earn, okay. Pero try to understand na may kasama itong may kasama siyang risk. Hindi pwedeng wala. 'Di ba? Am I correct? Yes po. Yun. Yes. Remember niyo yan, guys. Pag gusto niyo kumita ang pera, you really need to put your money at risk. Pero, sabi nga sa risk management, tingnan mo din kung hanggang anong risk lang yung kaya mong i-shoulder. Kapag sobrang taas ng risk at feeling mo talaga ay hindi mo kaya, then don't take the risk. Don't take the risk. Why? Kasi sa pakiramdam mo, sa assessment mo, hindi mo kaya, then don't. Only take risk na kaya mo. Pero kung naniniwala ka na maganda talaga siya, pero kabado ka lang talaga, go for it. But you have to be ready. So, para hindi maramdaman ng management yung ganong klase ng doubt and anxiety, bibigyan sila ngayon ng payo ni Treasury Department. Ito, dito tayo mag-invest, safe to. Excuse me. Ito, safe to. Ito, safe to. Yun. So, ibig sabihin, okay tayo. So, yan ang maganda sa Treasury Department. Bibigyan nila tayo ng maganda at siguradong payo. Treasury Risk Management. So, ito na yung binabanggit ko kanina. Titingnan natin, ano ba yung risk involved in the investment? Katulad yan, guys. Nung nag-handle ako ng subject last time, yung investment management last sem. Isa sa pinag-aralan namin doon, guys, is yung mga small investment using your mobile phone. No? Pinakita ko sa kanila, guys, na merong investment as low as 50 pesos using your GCash. So, kung meron kang 50 pesos na hindi mo naman kailangan na nasa GCash mo, invest mo. Pwede, invest mo as low as 50 pesos. Ngayon, bago ka mag-register doon, guys. Yes, Arosena.
Rosena? Micaela? Napindot lang po, sir. Napindot lang. Okay, sige. Sa GCash nyo, guys, may makikita kayo dyan, G-Invest. Yan. So, marami dyan, no? Antrams, etc., etc. Yun. Tapos tatanungin ka, anong risk level ang kaya mong i-take? Low, moderate, high. Pag high, syempre, mas maganda kitaan. Yun nga lang, mataas ang risk. Pag moderate naman, balikatan. Pagka low risk, safe talaga siya, kaya lang napakababa ng kita. Mababa ang interest. At mabagal. Yun. Okay? So, siya, i-assess niya ulit yan. Kasi ano siya more on giving information and suggestions for the decision maker. Yan. They give advice. They give management advice. So, palagay ko, hindi ko na siya babanggitin. Kasi, parang nabanggit ko na yata na they are giving advice, no? Pero guys gusto ko lang ulit-ulitin na they're giving advice, advices, pero they're not the one who will make the decision. Sasabihin niya sa iyo yung buong detalye, why should you invest in this stocks at magkano yung potential earnings nito, ipepresent niya sa iyo yan. Tapos sasabihin niya sa iyo na, okay, kunwari may sinuggest ka, can we invest in this? Okay, pag-aaralan din namin yan. Okay, sir, medyo alanganin siya. Yes, maganda nga po yung interest rate, kaya lang sir, ang taas po ng mortality, so baka po masayang ang investment. So, yan. So, nagbibigay talaga siya ng sound advice. Am I clear? Yes po. Okay. Yes po, sir. Okay, sige, tuloy tayo. Credit rating agency relation. So they give credit score. When a company issues marketable debts, it is likely that credit rating agency will review the company's financial conditions and assigns a credit rating to the debt. Sir, the Treasury staff responds to information requests from the credit agencies. Example na pala yan. So parang ganito yun, guys. Halimbawa, may isang bangko na iuutangan mo. Okay? So hihingan ka talaga ng iyong credit rating. Kasi titingnan doon yung credit rating o credit scores, no? Pag mas mataas ang credit score, maganda. Kunwari, ang credit score mo is good. Okay yun. Kasi ibig sabihin, good payer ka. So, highly likely na pautangin ka ng bangko. Pero kung ang credit rating mo naman, guys, ay poor, naku po, delikado yan. Natatandaan nyo, guys, ang Pilipinas, di ba? Nagkaroon tayo ng mababang credit rating o credit score. As in, mababa. Pagka ganun, guys, hindi na tayo makakautang. Kailan ba yan? Panahon ni Pinoy. Panahon pa ni Pinoy yun nung bumagsak talaga ang credit rating ng Pilipinas. So, kumbaga, kung sa piso na uutangin natin, wala na tayong sapat na 1 peso para bayaran yung utang natin na 1 peso. 1 peso. Parang kumbaga, kung may utang ka na 1 peso, di ba? Ang pambayad mo lang, mas mababa pa sa 1 peso. So, bakit pa kita pag-utangin sa susunod? Kung ganyan ang status mo. Yun. So, sila guys, nagre-respond sila to those requests, especially those who are checking our financial condition or credit score or credit rating. Next is the bank relationship. Ito. Sabi nga, the treasurer meets with the bank representative of any bank that the company uses to discuss the company's financial condition, the bank's fee structure, any debt granted to the company by the bank, and other services as a foreign exchange transactions
hedges, wire transfers, custodial services, cash pooling, and so on. Now, sir, ano po yun? They're also in charge in maintaining good relationship with clients, especially with banks. Okay? Although guys, hindi lang naman bangko ang nagpapautang sa atin. Okay? Hindi lang bangko. Maraming pwede magpautang sa atin. That includes financial institutions. Diba? Now, ang tanong kasi natin dito guys is, why do we have to do this? Diba? Why do we need to maintain a good banking relationship? Diba? Remember, lahat naman guys may dahilan kung bakit mo ginagawa yon, 'di ba? So doon na tayo sa magpakatotoo na tayo, no? Kasi in the near future na iintindihan mo na kakailanganin mo ng mga kasangga, 'di ba? So yung mga kasangga mo na yun, yun nga, una, bangko. Kasi sila yung utangan mo. And other trusted people na matagal na sa'yo, halimbawa. Yun, pwede yun. Maliwanag tayo? Yes po. Okay. Yes, sir. Yes po, Prof. Okay. Guys kailangan kasi talagang kailangan may maipakita natin that they can trust on us. Okay? Especially pagdating dito sa bank relations. Okay? And fundraising. Siyempre guys, no? May fundraising din yan. Tulad yan guys. This Foundation Day, may fundraising ang mga organization at saka may fundraising din ang school mismo. May mga activities sila na prepare para maging para magkaroon tayo ng tawag ito ng fun and at the same time makapag-raise ng funds. Tulad niyan, naglalaro ba kayo ng bingo? Bingo. Kasi may pa-bingo, Dati guys. po. May pa-bingo. Kung tama yung suggestion ko, kung i-consider nila pala, sorry. If they are going to consider my suggestion, sabi ko, 10 pesos, 10 games. Tapos may blackout bingo. Tapos yung blackout is yung punuan, sabi ko, pwede na yan. Pwede nang pa-premyo yan. Kasi katuwa lang naman yan. 3,000. Kasi, siyempre, ako guys, nanalo na ako dyan, siyempre. Sa tagal ko rin sa CMU, nanalo na ako ng mga ilang beses sa bingo. So, ang point kasi is that, part of the role of the Treasury Department is magkaroon ng mga fundraising activities if needed. So, kasi baka naman hindi kailangan. So, bakit pa? Okay? And of course, yung credit granting. So sabi, granting of credit to customers can lie within the purview of the Treasury Department. So sino naman ang binibigyan ko ng credit granting dito? Yung customer. Okay, si ano po, okay po yan magbayad. Ganyan. So pwede po natin yung pautangin. So si Treasury na ang bahala sa'yo. Kasi si accounting guys, ang hawak lang talaga nun, numbers, ang hawak lang nila is talagang transaction. Pero ikaw, you have even yung previous records, kasama yan sa meron ka. Kasi they are clients. Okay? Instead na si accounting pa mag-manage ng client, hindi na. Si treasury na. Any question, guys? Yes, sir. Saglit lang nga. Share lang ako, snay lang. 2 minutes lang.
Okay. Ayan. Treasury control. Actually, guys, si Treasury talaga ay may power to control. Sabi nga, given the large sums of cash involved in many treasury transactions, it is important to have a broad set of control that helps to ensure that transactions are appropriate. If we are going to go back to all of those roles played by the Treasury Department, it is very natural, guys, na maglagay ng different sets of control to each functions or to each role being played. Yung role, guys, that is also the same as the function, ha? Ayan. So, halimbawa, okay, balikan natin to. Halimbawa, yung una, yung cash management. Diba? How are you going to do that? Diba? Paano mo gagawin yon? Investment management. Paano mo gagawin yon? How are you going to control yung flow? And how sure are you na ma-manage siya properly without control? Yun yung point. Okay? Am I clear? Yes po. Yan. So, the management, particularly the Treasury Department, must set different control for different functions or different roles. Okay? And ano yan, guys, across the entire department yan. Kasi guys, may kanya-kanya pa silang trabaho eh. No? Actually, may kanya-kanya pang trabaho yung mga yan. So, huwag mo na yan. So, si Treasury, guys, magandang venue to actually para mag-control kasi dito rin ginagawa yung internal audit. So, talagang kailangan mag-set tayo ng clear-cut procedures and policy para makasiguro tayo na yung transaction ay tama. Okay? Now, with the presence of this control, okay, this can limit or even prohibit yung mga ilang acts or transactions. Okay? Kasi remember, guys, we are handling money, and our major responsibility is to make the company liquid. So, for those instances na wala nga tayong control as to investment, wala tayong control as to cash management, baka maubos siya. Baka mamaya yung investments mo, hindi pala pang-investment pa ngayon. Kasi ano ibig sabihin? Kasi yung amount of excess money is not that big, but yet, in-invest mo pa rin. So, kaya importante ang mag-set ng treasury control. Am I clear? Yes po, sir. Yes po. Okay. Now, the next topic is about the treasurer's job. Now, as you can see, guys, itong treasurer's job na ito ay medyo malaki. Okay? Kasi hindi lahat ng company ay may treasury department. Hindi lahat. Now, meron ako isang company na na-visit noon, guys. Nung meron akong estudyante na nag-OJT doon. Dito sa may bangko, sa may monumento. Ano bang bangko to? Nakalimutan ko yung pangalan ng bank. Pero, nasa treasury department yung estudyante ko na yon. Pagpunta ko doon, guys, nakita ko yung transaction nila. So, talaga nakamonitor sila sa stocks. Yung mga treasury staff doon, talaga nakamonitor sila. Tapos,
sa kanila ginagawa ng report kung saan talaga sila dapat mag-invest. But sabi ko nga sa inyo, ang ginagawa nila is just a suggestion. They're making a report, they're doing recommendations to what they should do. Kung bumababa yung kanilang stocks, anong dapat gawin. So si Treasurer din kasi gumagawa na. Okay? So ito guys, ito yung Treasurer's job. Hindi ko na siya isa-isahin kasi marami ito. Okay? Marami itong Treasurer's job na yan. Ayan. Okay? So medyo marami siya. So yung iba dito guys, nabanggit na natin dun sa role. Yung iba nandito na yon yung role, tsaka yun, halos nandito na yon. Okay? Now, aside dito guys, ayan. Isa sa tinitingnan natin guys na nasa treasury, no, is yung positions of treasury within the corporate structure. Okay, so ano ba yun? So meron tayo nung tinatawag na treasury centralization. Sir, kailan po ba nagkakaroon ng centralization? Siyempre guys, ang centralization, mag-i-exist yan kung medyo diverse. Ang ibig sabihin is marami. Okay, kung marami, kunwari, hindi lang isang branch ang meron. Merong iba't ibang branches all over the Philippines. O kaya naman, even outside the country, meron. So, the Treasury Department deals with highly regimented processes which are noted dapat doon sa sets of procedures. No, as we go on, mapag-aaralan natin yun. Now, dito kasi guys, sa centralization ng Treasury, no, meron tayong tinatawag na procedural oversight. Okay? Sir, ano yun? Yun yung ginagawa natin. In a centralized treasury, tayo na nasa head office becomes the oversight. Tayo yung nagmo-monitor ng lahat. Okay? Lalo na guys, kung ano ha, kung meron pa tayong overseas, kung may overseas tayo ha, kasama yan sa imo-monitor natin. Kasama yan sa i-check natin every now and then. Now, all those transactions, no? Transactions na dinaanan ni Treasury, lahat din yun guys. Kasama yan sa ino-oversight natin. Kasama yan sa tinitignan natin. So no matter how small the transaction is, nalalaman natin. Okay? Sir, paano po natin ito magagawa? Yan. Meron namang mga system guys. No? May mga system naman na pwedeng gamitin. Okay? So ano yung mga possible system na yun? Nandyan guys yung ERP o yung Enterprise Resource Planning. Okay? So ano yung Enterprise Resource Planning System? This is a kind of system guys that we use para mas smoothen yung transaction. Okay? It is a system processes all the transactions used to run all key operations of a company. So lahat ng transactions ay recorded through ERP. Okay? So lahat yun. Sir, parang ano po ba yan? Halimbawa, sir, yung mga bangko. No? Yung mga bangko, marami. No? Halimbawa, halimbawa RCBC. No? Halimbawa, RCBC. Ang head office kasi niyan guys ay nasa Makati. Nasa Ayala. Ang RCBC, kalat na yan, di ba? Kalat na yan. Hindi lang sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas may RCBC. Ngayon, ang tanong, sir, namomonitor po ba ito ng head office? Yan. Namomonitor po ba lahat ng transaction ng head office? The answer is, yes. Namomonitor yun. So, paano nila nagagawa? Hindi naman nila mapupuntahan lahat ng branch. Hindi nga nila mapupuntahan yung lahat ng branch, pero via internet, connected naman yung system nila. Oo, di ba? So, yun yung sinasabi natin. Si Central Bank nga, guys, eh. Di ba? Si Central Bank nga, isipin mo na monitor yung
na monitor din yung transaction ng mga bangko. Oh. See? Yun yung sinasabi natin. Kaya okay ang guys, okay ang ERP. Malaki ang trabaho mababawas dahil sa ERP. Isipin mo yung mamanu-manuhin mo sana na pag-aaralan siya. O teka, matagal yun. Diba? As in, matagal yun. So, hindi advisable. Okay? Ayan. Guys, ikakat ko na muna to ha, kasi I have a meeting. So, baka maliit lang ako. 9 o'clock yung meeting. Okay lang ba? Ituloy ko na lang ito next meeting. Plus, at the same time, ipopost ko na rin yung quiz number 1. Po, sir. Okay lang po, Prof. Okay lang po. Ayun po. Salamat guys. Salamat. So, I'll cut ko muna yung recording.